Hello mga kamadam Amores, mga kachika. Ang programa ko ngayon ay ang tungkol sa mga buhay-buhay sa mga nakaraan. Ilang taon man ang mga nakalipas ay magpa-flashback po sa ating programang ito ang pagkakaroon ng storytelling sa inyong lingkod Madam Amores sa aking official page, Madam Amores Official Facebook page, at sa aking YouTube channel, Amor Bainosa. Maaari lamang po hinihiling ko sa inyo ang i-follow ako sa aking official Madam Amores Official Facebook page at mag-comment po kayo at pwede po kayong magpadala sa akin ng inyong mga istorya ng buhay sa mga nakalipas na panahon. At sa aking ganun din po sa aking YouTube channel, lalabas din po ang istorya ng mga nakalipas na panahon. Istorya ng buhay, ang pamagat po nito ay ang istorya ng buhay sa mga nakalipas na panahon. Ngayong gabi ito ay aking ilalahad o ikukwento storytelling, isang totoong istorya ng buhay ng aking kaibigan. At sa panahong ito, sa panahong ito siya ay 65 years old na at isa siyang taga Mindanao, taga General Santos City siya. Tatago po natin sa kanyang pangalan na si Marisol. Ito po ang kanyang karanasan. Madam Amores, ang karanasan kong ito ay nangyari nung ako'y 16 na taong gulang pa lamang, or 16 years old. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid sa Mindanao, sa General Santos City. Nangarap po ako makatapos, ngunit hindi ako kayang mapatapos ng aking ama, sapagkat ang aking ama ay isang magtutuba lamang. Kaya ako tumigil sa pag-aaral dahil hirap na hirap po ang aking pamilya. Sa araw na yon, ako pa lang ang nag-aaral sa 6 na magkakapatid dahil hindi po kayang pag-aralin ng aking magulang ang 5 ko pang kapatid. Nung ako'y tumungtong ng high school, Madam Amores, may nakilala akong isang ahente na nagre-recruit ng magpagiging domestic helper sa ibang bansa. Ang sabi niya, huwag na daw ako magpatuloy sa pag-aaral dahil makaahon daw agad ako sa kahirapan. Sa tuwa ko, ang plano ko nung araw na yon, dahil naniwala ako sa isang ahente na nagre-recruit ng mga domestic helper sa Indonesia. Kami ay papadala daw niya sa siyudad ng Jakarta. Agad-agad po akong tumigil sa pag-aaral dahil ang sabi ko, kapag ako'y makapag-abroad sa ibang bansa, makapag-ipon ng pera,
ay muli po akong mag-aaral. Dahil ang pag-aaral naman wala pong pinipiling edad. Ang bala ko kung makapag-ipon ako sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagka-domestic helper, ako po ay uuwi ng Pilipinas. Dahil ang sabi ay 2 taon lang daw ang aking kontrata. Ngunit Madam Amores, sa pag-akala kong totoo ang mga sinasabi ng ahente na yun, nagpaalam po ako sa aking mga magulang. Ayaw sana akong payagan ng aking mga magulang sapagkat ang edad ko'y 16 pa lamang. Ngunit sabi ng magulang ko, paano daw ako makaalis? Underage po ako sa edad ng 16. Ang sabi ng agent ko, pipikiin daw nila ang edad ko, gawin daw nilang 18 upang maging legal ako, upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa madaling salita po, Madam Amores, ako'y nakalipad papuntang Jakarta. Sa pag-akala ko, Madam Amores, na ito na ang simula ng aking maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya. Pagdating po namin sa Jakarta, kami po ay pinatuloy sa isang condominium. Sa pag-akala ko, ang condominium na yon, doon nakatira ang aming magiging amo. Ngunit, pinasok po kami sa isang malaking unit ng condominium. At ang sabi, bukas na raw kami dadalhin sa mga magiging amo namin. Sa oras na yon, Madam Amores, ako'y umaasa na kaming 10 ay ipadadala na sa mga kanya-kanyang amo. Ngunit kinabukasan po, pagising namin, hindi pa rin kami dinadala kung saan man kami dadalhin ng sa aming magiging amo. Pagdating po ng alas 4 ng hapon, may dumating sa unit na aming tinutuluyan. 10 po kaming mga Pilipina. Puro po kami mga minor de edad. Ako ang nag-iisang 16, ang iba naman ay 17 at 15 anyos. Meron pa nga pong 15 anyos. Dinaya po nila ang edad namin upang makakuha ng passport. Kaya naman Madam Amores, sa oras na yon, alas 4 po, nagtataka kami dahil may pumasok sa aming unit na isang makeup artist at wardrobe na may dalang mga damit. Nagtataka na po ako, kinabahan na po ako sa mga oras na yon, Madam Amores, sapagkat iba na po ang aking naiisip. Naisip po namin at naisip ko na hindi po totoong domestic helper ang magiging trabaho namin. Sapagkat sa oras na yun ay inumpisahan na kaming ayusan, may make-upan. At pagkatapos po namin make-upan, dinamitan po kami ng mga sexing damit
Sa madaling salita, malaswa na kasuotan. Puso po nung panahon na yon, Madam Amores, ang micro mini. Sabi ko, iba na talaga ito. Nag-decide na kami na tumakas sana. Ngunit hindi po namin magawa dahil may mga bantay po sa amin. May nagbabantay po sa labas ng aming mga unit na tinitirahan. Wala po kami magawa, Madam Amores, ng panahon na yun. Sabi namin, hindi namin kayang tumakas, Madam Amores. Sapagkat mahirap pong tumakas sa ganong sitwasyon. At hawak po ng aming agent ang aming mga passport. At imposible po kaming makaalis sa aming kinaroroonan sapagkat 3 lalaki po na matitipuno, matatangkad po ang nagbabantay sa amin. So lahat po kami, Madam Amores, kinutuban sa darating ng oras kung ano man po, saan man kami dadalhin. Gusto ko mang umiyak, Madam Amores, hindi ko magawa sapagkat wala na kaming magawa, Madam Amores, para umiyak. Hirap na hirap po ang kalooban namin, Madam Amores, ng panahon na yun. Gusto man namin umiyak, Madam Amores, wala pa kami magawa. Pinipigilan po namin, Madam Amores, dahil takot kami baka malusaw po ang aming makeup at mapapagalitan kami. Maya lamang, Madam Amores, pagkatapos kaming make-upan at ayusan, damitan, wala na kaming magawa, Madam Amores. Sinundo na kami ng isang van, pinababa sa condo unit na aming kinaroroonan. Lahat po kami, Madam Amores, takot na takot, naghahalo ang emosyon. Wala kami ibang iniisip kundi ang aming pamilya sa Pilipinas. Lalong-lalo na lahat kami, Madam Amores, ay mga menor de edad at walang karanasan. Sa panahon yun, Madam Amores, hindi ko pa po naranasan na magkaroon ng kasintahan sapagkat nakafocus po ako sa aking pag-aaral ng panahon na yun, Madam Amores. Awang-awa ako, Madam Amores, sa aking sarili. Sabi ko, sana hindi agad ako ng tiwala sa isang taong matamis ang dila. Dahil po, piniki po nila ang aming edad. Kaya kami nakalipad ng Indonesia. At sa Jakarta daw kami mamamasukan ng katulong. Malaki po ang ino-offer na sweldo, Madam Amores. Kaya naman, nakumbinsi ko ako ng aking sarili at aking magulang. Awang-awa po ako sa sarili ko, Madam Amores.